Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, tayo po ay magpapatuloy ng ating Bible reading. Salamat sa Diyos dahil ang Diyos po ay napakabuti. Hindi po niya hahayaan na hindi po tayo makapagbasa. Hinihintay ko lang talaga yung tahimik na oras. Kaya tuwing gabi lang po tayo makakapagbasa ng tahimik. Ayan, ang nakikita niyo po ngayon ay ang aking hinihimay na malunggay. Hininto ko muna dahil gumagabi na, hindi pa po tayo nakakabasa ng ating binabasa. Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Patuloy po nawa tayong samahan, gabayan ng ating Panginoon, ng ating Diyos at ang banal na Espiritu Santo na maipagpatuloy po natin ang pagbabasa na may gabay ng ating Diyos at presensya ng Holy Spirit upang maunawaan po natin ang ating mga binabasa. Sabi ko nga, hindi lamang natin ito babasahin, kundi atin po itong isapamuhay at sundin po natin ang tuntunin ng ating Panginoon. Buksan ko po muna ng konti ay yung electric fan mga kaibigan. Sobra pong init. Ayan po, at muli ko po kayong inaanyayahan. Tayo po ay nasa aklat na ni Esther. Praise God. Pang 87 days na ba natin ngayon? Kaya purihin po ang ating Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. At congratulations po sa bawat isa na patuloy pong nakikinig at nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, simulan ko na po ang aklat ni Esther. Babasahin ko na po, at kung ready na po ang inyong mga Biblia, ay sabayan nyo na po ako sa pagbabasa. At sa mga hindi po nagbabasa at nakikinig lang, andito na po, pakinggan nyo na po ang aking babasahin na salita ng ating Diyos. Ang aklat ni Esther, panimula. Ang mga pangyayari sa aklat ni Esther ay naganap sa palasyo ng emperador ng Persya. Ay tungkol kay Esther na isang babaeng Hudyo, dahil sa kanyang kagitingan at pagmamahal sa mga kababayan, na iligtas niya sila sa pagkalipol. Ipinaliliwanag ng aklat na ito ang pinagmulan at ang ibig sabihin ng Purim, isang kapistahang Hudyo. Nilalaman. Si Esther ay naging reyna, chapter 1, verse 1, chapter 2, verse 23. Ang mga pakana ni Haman, chapter 3, verse 1, chapter 5, verse 14. Si Haman ay pinatay, chapter 6, verse 1, chapter 7, verse 10. Tinalo ng mga Hudyo ang kanilang mga kaaway. Chapter 8, verse 1. Chapter 10, verse 3. Simulan ko na po ang chapter 1 mga kaibigan ha. Di sinunod ni Reyna Basti si Haring Asuero. Nang panahon ni Haring Asuero ng Persia, ang sakop niya ay mula sa India hanggang Ethiopia. Binubuo ito ng 127 na lalawigan. Ang kanyang palasyo ay nasa lungsod ng Susan na siyang kabisera. Nang 3 taon ng kanyang paghahari, piniging niya ang kanyang mga pinuno, mga katulong sa palasyo, mga punong kawal ng Persia at Media, pati mga mahal na tao at mga gobernador ng mga lalawigan. Ipinagparangalan niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangyaan ng kanyang pamumuhay. Ang piging ay tumagal ng 180 na araw, 180 days mga kaibigan. Pagkaraan nito, 7 araw naman niyang piniging ang lahat ng taga Susan, dakila o hamak. Ito'y ginanap sa patio sa may hardin ng palasyo. Puting-puti ang mga kortina at maraming palawit na kulay asol ang mga tali nito. Nito'y nilubid ng
na pinong-pino, na pinong-lino at murado, at nakasabit sa mga argulyang pilak marmol. Ang mga haligi ng palasyo yari sa ginto't pilak. Ang mga upuan, ang sahig ay musik na yari sa porfido. Alabastro, nakar at mamahaling bato. Ang mga kupitang iba't ibang hugis ay ginto. Maraming alak na pawang mamahalin. Angkop lamang sa isang hari na sa ayos ang pag-iinuman, walang pilitan sapagkat ipinagpauna ng hari sa kanyang mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Samantala, si Reyna Vasti ay nagdaos din ng piging sa palasyo para naman sa kababaihan. Nang ikapitong araw na ng pagdiriwang, medyo lango na ang hari. Ipinatawag niya si Mihuman, Pista, Hervona, Bigda, Abagta, Sitra at Karkas, ang 7 iyunokong nag-aasikaso sa kanya. Ipinasundo niya si Reyna Vasti. Ipinasabi niyang isuot ng reyna ang korona nito upang ipagparangalan sa lahat ng naroon ang kagandahan nito sapagkat ito na may talagang maganda. Ngunit hindi pinansin ng reyna ang mga sugo ng hari dahil dito nagalit ang hari. Tuwing may pangyayaring tulad nito, ipinatatawag ng hari ang mga pantas tungkol sa kapanahunan, mga dalubhasa sa batas at paghatol upang sangguniin. Ito'y sina Karsena, Sitar, Admata, Tarsis, Miris, Marsina, at Mimukan. Sila ang 7 pangunahing pinuno ng Persya at Media. Malapit sila sa hari at mga pangunahin sa buong kaharian. Itinanong ng hari ano ang dapat gawin kay Reyna Vasti dahil sa pagsuway niya sa utos ko sa pamamagitan ng mga sugo. Sumagot si Mimukan, si Reyna Vasti ay nagkasala hindi lamang sa hari kundi pati sa mga pinuno at sa lahat ng nasasakupan ninyo. Haring Aswero, ang pangyayaring ito'y tiyak na malalaman ng lahat ng babae at kaharian kung magkagayon, magkakaroon sila ng katwirang sumuway sa kanilang asawa. Idadahilan nilang sinuway ni Reyna Vasti ang hari. Ngayon pa ay natitiyak kong alam na ito ng mga pangunahing babae ng Persya at Media at sasabihin na sa mga pinuno ng hari dahil dito. Tiyak na lalaganap ang kawalang pitagan sa mga lalaki at ito'y hahantong sa maraming kalupitan. Kaya kung inyong mamarapatin, magpalabas kayo ng isang utos. Ito'y ilalakip sa mga kautosan ng Persya at Media para hindi mabago. Sa bisa ng utos na ito, aalisin kay Vasti ang pagiging reyna at papalitan siya ng mas mabuting reyna. Kapag ito'y maipahayag na sa buong kaharian, tiyak na igagalang ng mga babae ang kanilang mga asawa, maging hamak o dakila. Nagustuhan ng hari ang payo ni Mimukan, pati ng kanyang mga pinuno. Pinadalhan niya ng sulat ang mga lalawigang sakop niya. Bawat lalawigay sa kanya-kanyang wika upang kilalanin na ang mga lalaki ang siyang puno ng sambahayan. Ang utos ding ito ang magiging batayan niya sa pamumuno sa sariling sambahayan. Chapter 2. Naging reyna si Esther. Lumipas ang mga araw nang mapawi ang galit ni Haring Aswero, ay naalala niya si Vasti, ang ginawa nito at ang utos na nilagdaan niyang niyalaban dito. Bakit di kayo magpahanap ng magagandang dalaga, kamahalan? Tanong sa kanya ng kanyang mga tagapaglingkod. Pumili kayo ng mga tauhan sa bawat lalawigan para humanap ng magagandang dalaga sa kanilang lugar at dalhin sa inyong harim sa lungsod ng Susan. Ang mga ito'y ipagkatiwala kay Higiyo, ang iyunokong namamahala sa harim ng hari, at bigyan ng mga pampagandang kailangan nila.
Ang magustuhan ng hari ang siyang ipapalit kay Vasti. Nagustuhan ng hari ang payong iyon. Noon may isang Hudyo na nakatira sa Susan, siya'y si Mardukeo, na anak ni Jair at apo ni Semi, na anak naman ni Sis sa Benjaminita. Isa siya sa mga nabihag ni Haring na Bucodonosor at dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem. Kasama ng Haring Jeconias ng Juda, si Mordokeo ay may pinsang dalaga na ulilang lubos at siya ang nagpalaki. Ito'y si Hadasa o Esther na anak ni Abihail. Maliit pa ito nang mamatay ang mga magulang mula noon. Inampun siya ni Mordokeo at pinalaking parang tunay na anak. Maganda at kabigha-bighani si Esther bilang tugon sa utos ng hari tungkol sa paghahanap ng magagandang dalaga sa buong kaharian. Napabilang siya sa maraming dalagang tinipon sa palasyo sa pamamahala ni Higeo, na tagapangasiwa sa harim. Nakagaanan siya ng loob ni Higeo kaya binigyan agad ng pagkain at mga pampaganda. Ipinili pa siya ng mainam na tirahan at binigyan ng 7 katulong na babae. Hindi sinabi ni Esther kung saang lahi o sambahayan siya nagmula pagkat iyon ang bilin sa kanya ni Mardukeo. Araw-araw naman si Mardukeo ay nagpupunta sa patio ng harim upang alamin ang katayuan ni Esther. Bilang tuntunin, 1 taon munang pagagandahin ang mga babae, 6 na buwang minamasahe ng langis at mira, at 6 na buwang nilalagyan ng pabango at iba pang pangpaganda. Pagkatapos, isa-isa silang inihaharap sa hari. Bago humarap sa hari, ibinibigay sa kanila ang lahat ng maibigan nilang dalhin sa pagharap sa hari. Bawat isa'y magdamag na matutulog sa piling ng hari at kinabukas ay dinadala sa tirahan ng mga asawa nito na pinamamahalaan ng iyunukong si Sisgar. Sino mang makasipin ng hari ay hindi nakababalik sa palasyo kung hindi siya ipatatawag nito, lalo na kung hindi nasiyahan sa kanya ang hari. Dumating ang araw ng pagharap ni Esther sa hari. Wala siyang hiniling maliban sa sinabi sa kanya ni Higeo at nabighani siya ang lahat ng nakakita sa kanya. Buwan ng Tibil noon, 10 buwan ng 7 taon ng paghahari ni Asuero. Lubos siyang nabighani kay Esther at inibig niya ito ng higit kanino mang babae, kaya siya ay kinurunahan ito at ginawang reyna, kapalit ni Vasti. Nagpiging siya sa karangalan ni Esther at inanyayahan ng hari sa isang piging ang lahat niyang mga pinuno at mga tagapaglingkod kaugnay nito. Nagpahayag pa siya ng pista opisyal sa buong kaharian at namigay ng maraming regalo. Iniligtas ni Mordokeo ang hari. Si Mordokeo ay nasa may pagpasok sa patio ng palasyo. Nang muling tipunin ang mga dalaga noon, ay hindi pa rin ipinaalam ni Esther ang lahi o pamilyang pinagmulan niya, tulad ng bilin ni Mordokeo. Isang araw, samantalang nasa patio ng palasyo si Mordokeo, narinig niyang nag-uusap ang 2 iyunukong bantay. Sila'y sinabigtan at tiris, galit sila sa hari at balak nilang patayin ito. Nang marinig ito ni Mordokeo ay gumawa siya ng paraang makausap si Reyna Esther at sinabi rito ang kanyang narinig. Sinabi naman niya ito sa hari, pati ang tungkol kay Mordokeo. Ipinasiyasat ito ng hari at napatunayang totoo, kaya ipinabitay sina Bigtan at Tiris. Ang pangyayaring ito itinala sa aklat kasaysayan ng hari. Esther chapter 3. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Asuero sa tungkulin si Haman na anak ni Hamidata, isang Agageo. Ginawa niya itong punong ministro. Lahat ng tauhan sa patio ng palasyo ay umuyukod at nagbibigay galang kay Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mordokeo ay hindi man lamang umuyukod.
Tinanong siya ng mga tauhan sa patio, bakit ayaw mong sundin ang utos ng hari? Araw-araw ay sinasabi nila ito sa kanya, ngunit ayaw niyang makinig. Kaya isinumbong nila si Mordokeo kay Haman para tignan kung ano ang gagawin kay Mordokeo. Sapagkat sinasabi nitong siya'y Hudyo, nang mapatunayan ni Haman na hindi nga nagbibigay galang sa kanya si Mordokeo, sumilakbo ang kanyang galit. Lalo siyang nagalit nang malaman niyang Hudyo si Mordokeo. Sa palagay niya, hindi siya masisiyahan kung si Mordokeo lang ang kanyang ipapapatay. Kaya umisip siya ng paraan upang maipapatay ang lahat ng Hudyo na sakop ni Haring Asuero. Buwan ng Nisan, unang buwan ng 12 taon ng paghahari ni Asuero, ginawa sa harapan ni Haman ang sapalarang tinatawag na pur upang malaman kung anong araw ang nararapat. Isagawa ang balak niya. Ang lumabas ay ang 13 araw ng Adar, ang 12 buwan. Pagkatapos nito, sinabi ni Haman sa Haring Asuero, sa lahat po ng panig ng inyong kaharian, may isang grupo ng mga taong ayaw makisama sa iba. May sarili silang batas at ayaw sumunod sa inyong utos. Hindi po makabubuti sa inyo, kamahalan, kung pababayaan ninyo itong magpatuloy. Kung inyong mamarapatin, maglagda kayo ng isang utos para lipulin ang mga taong yaon. Magbibigay po ako ng 10,000 talentong pilak sa mga pinuno, at ito'y ilalagak sa kabangyaman ng hari. Hinubad ng hari ang kanyang singsing na pantatak at ibinigay kay Haman. At sinabi sa kanya ng hari, iyo na ang salapi mo at gawin mo ang gusto mong gawin sa mga taong iyon. Nang 13 araw ng unang buwan, ipinatawag ni Haman ang mga taga-sulat ng hari. Pinagawa niya sila ng sulat para sa mga gobernador ng lahat ng lalawigan at sa mga pinuno ng bayan, sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Ang sulat ay ginawa sa pangalan ng Haring Asuero at tinataka ng singsing nito. Ang nilalaman ng liham ay isang utos na patayin ang lahat ng Hudyo, bata't matanda, lalaki't babae, at samsamin ang lahat nilang ari-arian. Isasagawa ito sa 13 ng Adar. Bawat lalawigay pagdadalhan ng sipi ng utos para makahanda ang lahat sa araw na nabanggit. At ipinahayag sa Susa na siyang kabisera ng Persya ang utos ng hari. Ang mga lalawigan naman ay kaagad dinalhan ng kanilang sipi at masayang nag-iinuman ang hari at si Haman. Samantalang gulong-gulo ang buong Susan. Pinakiusapan ni Mordokeo si Esther na mamagitan. Chapter 4. Nang malaman ni Mordokeo ang tungkol sa ulat ni Haman, pinunit niya ang kanyang kasuotan, nagdamit siya ng sako, naglagay ng abo sa ulo at naglibot sa buong lungsod. Siya'y nanangis ng buong kapaitan, naupo siya sa labas ng pintuan ng palasyo, sapagkat hindi pinapayagang pumasok ang sinumang nakasuot ng sako. At ang mga Hudyo sa bawat lalawigang naabot ng utos ng hari ay nanangis ng buong kapaitan, nag-ayuno at nagluksa. Karamihan sa kanila'y nagdamit ng sako at naglagay ng abo sa ulo. Nalaman ni Reyna Esther ang pangyayari nang sabihin sa kanya ng mga katulong niyang babae at ng mga eunuko. Kaya pinadalhan niya ng bihisan si Mordokeo, ngunit ayaw nitong kunin. Dahil dito, ipinatawag niya si Hatak, isa sa mga eunuko ng hari, at itinalagang katulong niya. Pinapunta niya rito kay Mordokeo at ipinatatanong kung bakit siya nagkakaganoon. Pinuntahan naman ni Hatak si Mordokeo sa labas ng palasyo. Sinabi naman ito ang buong pangyayari, pati ang halagang ibibigay ni Haman na sa hari mapatay lamang ang mga Hudyo. Binigyan pa siya ni Mordokeo ng isang kopya ng sulat ng hari para ipakita kay Esther. Ipinakiusap pa niyang ipaliwanag kay Esther ang buong pangyayari at ipagbigay alam sa hari. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap,
Balik si Hatak kay Esther at isinaysay ang lahat ng sinabi ni Mordokeo. Si Hatak ay pinabalik ni Esther kay Mordokeo at ganito ang pinasasabi. Alam na alam ng lahat na ang batas ng kaharian ay walang itinatangi. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae nang hindi ipinatatawag, ay papatayin maliban kung ipatong sa kanya ang gintong sitro at ako'y 30 araw nang hindi ipinatatawag ng hari. Nang matanggap ni Mordokeo ang sagot ni Esther, ganito naman ang pinasabi niya. Huwag mo akalaing makaliligtas ka kahit ikaw ay asawa ng hari. Pag pinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo, ngunit ikaw at ang iyong angkan ay malilipol. Anong malay mo, baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Dahil dito, ipinasabi ni Esther kay Mordokeo, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susan at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, lalapit ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. Mamatay na kung mamamatay. Umalis si Mordokeo at ginawa ang lahat ng sinabi ni Esther. Chapter 5. Piniging ni Esther ang hari at si Haman. Lumipas ang 3 araw mula nang mag-usap sina Esther at Mordokeo. Isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo, sa tapat ng tirahan ng hari. Nakaluklok noon sa trono ang hari, paharap sa pintuan ng palasyo. Nalugod siya na makita si Esther at itinuro niya rito ang kanyang sitro. Lumapit naman si Esther at hinipo ang dulo ng sitro. Itinanong ng hari, bakit aking reyna? Sabihin mo kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sumagot si Esther, kung mamaraparapatin ng mahal na hari, inaanyayahan ko kayo at si Haman sa isang piging na inihanda ko para sa inyong karangalan. Sinabi ng hari, tawagin agad si Haman para masunod ang ibig ni Esther. Dumalo nga ang hari at si Haman sa piging ni Esther. Habang sila'y nag-iinuman, tinanong ng hari si Esther, ano ba ang gusto mo? Sabihin mo't ibibigay kong lahat, kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sinabi ni Esther, ito po ang aking kahilingan. Kung ako po'y kalugod-lugod sa hari at kung inyong mamarapatin, inaanyayahan ko uli kayo ni Haman sa isang piging bukas. Doon ko po sasabihin ang aking kahilingan. Nagpagawa si Haman ng pagbibitayan ng araw na yaon. Masayang-masayang lumabas ng palasyo si Haman, ngunit sumilakbo na naman ang kanyang galit nang madaanan niya si Mordokeo sa may pintuang papasok sa palasyo. Hindi na naman siya niyukuran man lang. Gayunman, nagpigil siya tuloy-tuloy na umuwi. Pagdating ng bahay, tinawag niya si Ceres na kanyang asawa at ang kanyang mga kaibigan. Ipinagparangalan niya sa mga ito ang kanyang kayamanan, mga anak, ang pagkataas sa katungkulan, pati ng pagkalagay sa kanya bilang pinakamataas na mga pinuno at kagawad sa palasyo. Idinugtong pa niya, at ako lamang ang inanyayahan ni Reyna Esther na sumama sa hari ng pigingin niya ito. Bukas, iniimbita na naman niya ako kasama ang hari. Gayunman, walang halaga ang lahat ng ito hanggat nakikita ko ang Hudyong si Mordokeo. Sinabi sa kanya ng asawa niya at mga kaibigan, bakit di ka magpagawa ng bitaya ng 75 talampakan ang taas? At bukas ng umaga, hilingin mo sa hari na bitayin si Mordokeo. Nagustuhan ito ni Haman, kaya nagpagawa siya ng bitayan. Chapter 6. Pinarangalan si Mordokeo. Isang gabi, hindi makatulog si Haring Asuero. Ipinakuha niya ang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian at ipinabasa ito habang siya'y nakikinig. Nabasa ang bahagi ng kanyang kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordokeo
sa masamang balak ni Bigtan at Tires na patayin ang Haring Aswero. Dahil dito, itinanong ng hari anong gantimpala o pagpaparangal ang ginawa kay Mordekeo dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin. Sumagot ang mga tagapaglingkod, wala po. Sino iyong pumasok sa bulwagan? Paibang tanong ng hari. Noon ay pumapasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa haring yari na ang pagbibitayan kay Mordekeo. Sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, si Haman po. At sinabi ng hari, palapitin ninyo, lumapit naman si Haman. Itinanong sa kanya ng hari, ano ang mainam na gawin sa sino mang ibig parangalan ng hari? Akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari. Kaya sinabi niya, ganito po, ipakuha ninyo ang damit ninyong isinuot at ang kabayong sinakyan ang kayo'y putungan bilang hari. Ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos, isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang isinisigaw ito ang lalaking pinararangalan ng hari. Sinabi ng hari kay Haman, kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo. Lahat ng sinabi mo'y gawin mo kay Mordekeo, ang Hudyong nakaupo sa pintuan ng palasyo. Kinuha nga ni Haman ang damit at ang kabayo ng hari. Binihisan niya si Mordekeo. Isinakay sa kabayo at inilibot sa buong lungsod habang isinisigaw niyang narito ang lalaking pinararangalan ng hari. Pagkatapos ng parada, si Mordekeo ay nagbalik sa pintuan ng palasyo. Nagmamadali namang umuwi si Haman, nanangis at nakatalukbong dahil sa hiya at sama ng loob. Ang nangyari, isinalaysay ni Haman sa asawa niyang si Zeres at sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ng mga ito sa kanya, kung Hudyo nga si Mordekeo, hindi mo siya madadaig. Manapay ikaw ang madaig niyon. Nag-usap pa sila nang dumating ang mga sugo ng hari at nagmamadaling isinama si Haman sa piging ni Esther. Binitay si Haman, chapter 7. Si Haring Aswero at si Haman ay dumalo sa ikalawang piging ni Reyna Esther. Samantalang siya ay nag-iinuman, itinanong ng hari, Reyna Esther, ano nga ba ang hihilingin mo? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sumagot si Reyna Esther, kung nakalulugod ako sa inyo, mahal na hari, at kung inyong mamarapatin ay iligtas ako at ang aking lahi. Ako po at ang aking lahi ay ipinagbili upang lipulin. Kung kami ipinagbili para maging alipin lamang, magsasawalang kibo na po ako, sapagkat ang daranasin naming hirap ay alangang itumbas sa magiging abala ninyo sa pagliligtas sa amin. Itinanong ng hari, sino umisip na gumawa nito? Saan siya naroroon ngayon? Sumagot si Esther, isa po siyang kaaway ni Haman. At si Haman ay nangatog sa takot sa harap ng hari at ng reyna. Galit na nagtindig ang hari at nagpunta sa Harden. Naiwan naman si Haman at nagmamakaawa kay Reyna Esther sapagkat parang nakikinikinita na niya ang gagawin sa kanya ng hari dahil sa matinding galit nito. Nang magbalik ang hari, nakita niyang nakadapa si Haman sa likmo ang kinahihiliga ng reyna dahil dito'y nagalit na sinabi ng hari, pagbabalakan pa niya na masama ang reyna, sa loob pa naman ang aking pamamahay. Hindi pa halos na tatapos ang salita ng hari, si Haman ay sinunggabanan ng mga tagapaglingkod at inilabas na may takip ang mukha. Nang magkagayon, sinabi ni Harbuna, isa sa mga tagapaglingkod ng hari, nagpagawa si Haman ng isang bibitayan para kay Mordekeo na nagligtas sa buhay ninyo. Mahal na hari, ang taas po ng bibitayan ay 75 talampakan at naroon sa tabi ng kanyang bahay. Doon siya bitayin, utos ng hari. Binitay nga roon ni Haman at napawi ang galit ng hari. Ayan mga kaibigan, dito po tayo magtatapos sa chapter 7. Napaka ganda po ng binasa nating kwento dito po sa aklat ni Esther. Talagang
binigyan po ng Panginoon ng karunungan si Reyna Esther, ganon din si Mordecai, ano po. Minsan sa ating buhay, may mga panahon na nangyayari din ang mga bagay na yan. Meron po akong naalala. Meron po akong kakilala na akala niya ay mapopromote na siya sa trabaho, kaya ang yabang-yabang na po ng dating niya. Kanya na pong nilibre ng tanghalian yung mga kaibigan niya at ipinagmamalaki na niya na talagang tataas na yung kanyang tungkulin sa isang kumpanya. At nung gabi nga po na nagkaroon, parang piging din ba? Yung pinaka presidente po ng kumpanya ay isa-isa pong tinawag yung mga manager po na itataas yung ranggo nila. Kumbaga kung may manager 1, 2, 3, 4, mga ganun. At yun pong kaibigan ko na hindi naman masyadong kaibigan, kakilala lang, na medyo may kataasan po ng pag-uugali, ay hindi po siya nabigyan ng promotion. At yung lahat po ng kanyang mga nilibre na ay para po siyang kinutya, nilibak. So, magmula po noon, ando na po yung kanyang pagkaawa sa kanyang sarili hanggang sa umalis po siya doon sa kumpanya. Ganun po talaga mga kaibigan. Kapag tayo po ang nagpo-promote sa ating sarili, tapos meron pa tayong naaapakan na ibang tao para sa ating promotion, alam po yun ng Diyos, ang laman ng ating puso at ang laman ng ating kaisipan. Kaya madalas ay ibinabagsak po ng Diyos yung mga ganong klaseng plano ng isang tao, pag-uugali ng isang tao, ano po. Kaya ito pong si Haman, dahil lang po hindi yumuyukod si Mordecai sa kanya tuwing sila ay nagkakasalubong, o tuwing siya lalabas o papasok sa kaharian, ay doon po nagsimula na gusto niya yukuran siya ni Mordecai. Pero hindi po talaga ginawa ni Mordecai. Kaya doon po nagsimula ang galit ni Haman. At hindi lang po siya kay Mordecai nagalit, kundi nagpasa pa siya ng isang request sa hari, kay Haring Aswero, na lahat ng mga Hudyo ay patayin. Grabe no po, no? Kay Mordecai lang siya nagalit, pero sa lahat ng mga Hudyo ay nadamay pa. May naalala po akong pangyayari, mga kaibigan, na yan. Nagpapatotoo na naman po ako ng konti. Naalala ko po nung araw na meron po akong pinsan na magaling po ang boses. Napakagaling po. At ang tawag po sa kanya ng mga tao sa aming isla ay si Edith Peregrina ng Sibuyan Island. So, dahil maganda po ang kanyang boses at parang sumisikat, maraming taong humahanga. Meron pong isang pamilya na pinatawag siya, at yun po ay isa ring close family friend ng kanyang mga magulang. Pinatawag po siya at nangyari na po ang lahat. Basta ang sinabi po ng pinsan namin bago siya namatay ay hinawakan siya sa kanyang mga kamay at inilagay sa likod, tapos sinaksak siya. So, bago po siya namatay, nagbigay pa ng statement. At wala rin pong nangyari sa kaso. Talaga pong matindi na po ang pangyayari. At nung dumating nga po sa punto na nagkadamay-damay na ang mga pamilya, pati kami po, dahil talagang malapit kamag-anak, ay nagkaroon na po ng gulo na sobra. At iniutos na po nung
panganay na kapatid nung pumatay sa aking pinsan na hulihin ang dalawa kong kapatid na lalaki, dead or alive, ay iharap sa kanya. At marami pong tumugis. Naroon pong may hard killer at pinasaksak yung aking kuya. Salamat sa Diyos dahil nakaligtas po yung kuya kong sinaksak. Ngunit yung sumaksak ay hindi nakaligtas. Siyempre po, may mga revenge. Pag nanaksak ka, sasaksakin ka din. Ganun po ang mga walang takot sa Panginoon at walang tamang relasyon sa Diyos, laban-laban na. At sa ending po ng kwento ay yung kapatid po ng aking pinsan ay pinatay din po yung yung kuya ng pumatay sa kanyang kapatid. Kapag yung isang pamilya, isang kapatid doon ay pinatay ang aking pinsan, at yung kapatid na naman ng aking pinsan ay pinatay din po yung kuya ng nanaksak. Grabe po, yung mga walang kasalanan ayun po ang nadamay. Kaya alam niyo po, nag-ugat po yan sa yung kayabangan, yung sobrang pagtingin sa sarili na kung ako ay pamilya ng politiko, kailangan magbaw kayo lahat sa akin. Kung ako ay manager sa isang kumpanya, dapat pag dumaan kayo, laging nakabaw kayo sa akin. Laging, oh, good morning sir, good morning boss. Mga ganun ba? Bakit nga ba may mga tao na ganun ang mga kaibigan? Kaya yun ang kwento ng aming pamilya na hanggang sa namatay na lahat ng mga magkalaban na yun. At hindi ko na po alam ang mga sumunod pa na pangyayari dahil hindi na po ako tumira sa aming lugar. Padalaw-dalaw na lang po ako noon. Kaya yun mga kaibigan, napaka pangit na kakatakot yung masyado po tayong mayabang, mapagmataas, mapagmalaki. Yung hari nga, si Hari Asuero nga hindi naghangad na yukuran siya ng lahat, di po ba? Tapos yung si Haman, minsan nakakatuwa, yung mga big boss sa kumpanya, ayaw nila yung niyuyukuran sila ng kanilang mga empleyado. Pero yung mga nasa ibaba na nagkaroon lang ng mga posisyon, gusto nila ay sila ang yukuran ng mga kapwa nila Pilipino dito sa ating bansa. Kaya yun, isa pong paalala ng Diyos sa buhay ng bawat isa, ang buhay ni Haman. Kaya siya po ay nabitay, kumbaga yung pinagawa niyang bitayan para kay Mordecai ay siya po doon ang inilagay at binitay. At salamat sa buhay ni Reyna Esther, higit sa lahat sa buhay ni Mordecai dahil yun po ang nagpalaki kay Esther. Kaya yun mga kaibigan, nawa po sa ating buhay ay lagi po nating tignan yung mga sitwasyon na baka tayo po ay nagmamalaki na, nagyayabang na, baka feeling somebody na talaga ang damdamin. Dapat po someone lang talaga. Yung lagi pong ang Diyos lang ang maitaas, hindi po ang ating mga sarili. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong suporta. Salamat sa panonood ng aking mga videos, short videos. Salamat po sa inyong mga comments, mga likes. Talagang grabe po ang inyong suporta sa aking YouTube channel. Ilang piraso na lang po na subscribers ang ating hihintayin. 3,000 subscribers na po ang ating YouTube channel, ang Really Mix Stories. Kaya mga kaibigan, nawa po ay talagang tiyagain po natin itong aking binabasang salita ng Diyos. Pakinggan po natin ito, isa puso, isa isip, isa pamuhay. Sundin po natin. Wag lang po yung binabasa natin. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.